Dinipensa ng Department of Agriculture dumobleng pondo para sa farm-to-market roads sa 2026 budget. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, bakit nga ba dumoble ang pondo at paano ito matitiyak na walang magiging anomalya sa paggastos? Alam mo, Jiggy, hindi natin maikakaila na meron pa rin talagang ilang mga civil society groups yung kino-question kung tama ba yung ginamit nilang costing, particular dito sa Farm to Market Road o yung FMR. Dahil alam naman natin na hawak na ito ngayon ng Department of Agriculture. Inilipat na ito sa nasabing ahensya sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Pero ang sabi dyan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ngayon naman pinag-aaralan nila to, nakikipag-coordinate sila sa mga private sector, sa ilang mga contractors para ma-establish nila ng maayos yung costing para dito sa FMR. Ang sabi ni Secretary Laurel, nasa 14.5 million pesos yung pondo nila per kilometer para dito. More or less nasa 2,200 kilometers yung tinatarget nila for MFR sa ilalim nga ng Department of Agriculture. Isa pa dyan na tanong, paano nga natin masisiguro yung transparency? Ang sabi dyan ni Secretary Laurel, meron daw silang ipapakilala na FMR Watch. Isa itong portal, parang ang konsepto parang yung susumbong sa Pangulo na website na i-check mo. Kahit na sino, pwedeng mag-check nitong portal na ito nang makita yung detalye sa bawat programa ng Farm to Market Roads. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Francisco Chu Laurel. Pangalan ko at pangalan ng ating Pangulo naka dito at ang ating Pangulo ay talagang malinaw ang direktiba sa amin lahat. Keep it clean, do it fast, no? At this will be very transparent. At Maricel, isa sa mga programang pinatupad ng DA ay itong benteng bigas. Ito ba ay meron pa rin ngayong 2026? Well, ang sabi dyan ni Secretary Laurel, Jiggy, for this year, target nila na i-expand pa itong mga stores na pwedeng magbenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang target daw nila, as per Secretary Laurel, makinabang, yun nasa more or less 15 million families all over the countries. And maidagdag ko na rin, Jiggy, si Department of Agrarian Reform Undersecretary Nina Taduran, nagsabi rin kanina sa press briefing sa Malacanang na target din nila na mamahagi ng more than 2 million hectares pa ng lupain para doon sa ating mga magsasaka na Pilipino. Gusto nila na mabigyan na ng titulo ito, maximum of 3 hectares per family daw sana yung maibigay. Bahagi ito nung pag-ensure nila na magkakaroon ng food security ang ating bansa and at the same time, mabibigyan din ng proteksyon itong mga magsasaka natin. Pakinggan natin yung sinabi ni Dar Yusek Nina Taduran. Meron po tayong batas na within 10 years, hindi nila yan pwedeng isangla, hindi nila pwedeng ibenta yung ipinamahagi sa kanilang lupa. But, syempre, hindi mo talaga maiwasan, inevitable yan, na merong hindi pa man na ipamamahagi sa kanila talaga yung titulo na isangla na pala. At itong napipintong pagtataas sa 20% na taripa ng imported na bigas, Maricel, may epekto kaya ito sa magiging presyuhan dito sa atin? Well, ang nabanggit siya ni Secretary Laurel, Jiggy, ang tinatarget nila na maximum suggested retail price ay itataas. Posible, 45 pesos per kilo ng imported rice. Mula yan sa kasalukuyan na 43 pesos per kilo. Pero when it comes doon sa importation, ang tansya nila for this year, baka daw maglaro 3.6 million hanggang 3.8 million, considering na pareho lang yung ating magiging production. Pero maidagdag ko na rin, Jiggy, yung tungkol sa activities ni PBBM today. Kanina, nagpunta siya dyan sa Cagayan, pero sa Lunes, bigla siyang pupunta sa abroad. Papunta siya ng United Arab Emirates. Inaasahan na mag-a-attend siya ng Sustainability Forum dyan at i-witness niya rin yung paglagda ng 2 kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Kabilang na dyan yung Defense Cooperation at saka yung CEPA o yung Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ito daw yung kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa sa Middle East. Pero isang araw lang magdanatili dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.